dakila at tanging kinikilalang leader ng Gilip kay Baratsing. Sa pagkakataon ko, alas 9:15 nang bumagsak ang isang granada sa harap ng dakila. Ang mabigat na dagok, a heavy blow on my chest. At sa split second na yun sinabi kong, Father, thy will be done. Bulag sa kaliwang mata, bingi sa kanang tainga. I was already hovering between life and death. I was on the boundary. The investigators of Manila Police and NBI told me the grenade landed and exploded about 21 inches from my dad, and it was between him and Sir Hing Osmeña. It was a miracle that he was alive, yeah. Pero hindi naging hadlang ang pambobomba sa Plaza Miranda kay dating Senate President Jovito Salonga para maging isa sa pinakahinahangaang leader sa kasaysayan ng bansa. Nag-law sa University of the Philippines, lumaban sa Hapon, nakulong at 1 taon lamang matapos siyang pakawalan, siya pa ang nanguna sa 1944 bar exams. Kung tutuusin, isang komportable at payapang buhay ang naghihintay para sa mga gaya niyang nagkamit ng mga parangal at diploma mula sa mga premyadong universidad sa Amerika. Pero pinasok niya ang politika at nagsilbing isa sa mga pinakamatinding kritiko ni dating Pangulong Marcos. The proclamation of martial law is not a military... Senator Salonga was always in the forefront. You know, he never concealed his distaste for the dictatorship. And he went to jail for it. He got bombed in Plaza Miranda for it. Did he ever get tired of it? I think some of us did, but he didn't get tired. Matapos ikulong ng martial law, pinayagang mag-ibang bansa si Salonga. Sa kabila ng mga banta sa kanyang kalayaan at buhay, agad bumalik sa Pilipinas si Salonga nang paslangin si Ninoy Aquino noong 1983. Sa pagbubukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng bansa, itinalaga si Salonga bilang hepe ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na inatasang maghabol sa mga umunoy nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Sa ikatlong pagkakataon sa ilalim ng 3 magkakahiwalay na administrasyon, naalal siyang muli sa Senado noong 1987. In those days, people who have a very good reputation, and especially those who have proven themselves in the Senate, could win elections even without campaigning. Sa ilalim ng kanyang liderato, tinanggihan ng Senado ang RP-US Bases Treaty na naging daan para tuluyang isara ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Nang matalo si Salonga sa pagkapresidente, tuluyan na natuldukan ng halos 5 dekada niya sa gobyerno. Pero nanatili siyang aktibo sa pagtataguyod ng bansa. Samot-saring grupo ang tinulungan niyang maitayo para magtanggol sa demokrasyang ating tinatamasa. He wanted to set up a memorial for what he calls as quote-unquote for those who did not see the dawn of freedom. Hanggang sa huling sandali. Ang aking buhay na ito hindi na aking sarili. Ako'y pinagkatiwalaan lang ng Diyos. Itatalaga ko ang bawat sandali, ang bawat oras ng aking buhay sa ngalan ng isang malinis na paglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa kapwa-tao. Joseph Morong, GMA News.